Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So ito, pag-usapan lang natin itong sinasabi nilang dahil daw po doon sa mga sinabi ni Pangulong Duterte, yung sinasabi nilang admission of guilt daw, posible daw na dumami pa yung mga magsasampa ng kaso laban kay Pangulong Duterte tungkol daw po doon sa EJK nung nakarang war on drugs ni administrasyon ni Pangulong Duterte. So, ito yung kumbaga ito yung pananaw ni nung isang pare na parang naging resource person din nung humarap si Pangulong Duterte sa Senado para dun sa hearing, 'di ba, nung parang subcommittee ng Blue Ribbon. So, kahit na tinanong na ni Senator Bato de la Rosa kung nakapagsampa na sila ng kaso para sabihin natin, ma-prove nila na totoo yung mga aligasyon na sinasabi nila. Total, may mga hawak naman daw silang ebidensya kung pagbabasihan yun, sa kanilang pananaw, guilty na po si Pangulong Duterte pagdating po dun sa kaso ng EJK. Pero ang nakakalungkot po, wala po silang naisampang kaso kahit na marami silang hawak na tinutulungan mga biktima di umano ng EJK. Ang nakakapagtaka, bakit wala silang isinasampang kaso kay Pangulong Duterte? Kahit na sabihin natin na hindi naman talaga related kay Pangulong Duterte kasi ano siya mandated siya ng batas natin as president. So kumbaga sa police, meron siyang mandato na to serve and to protect dahil nga isa siya sa chief of staff, 'di ba? So siya yung chief operator natin, chief architect ng ating gobyerno nung mga panahon na yon. So, ikonokonekta yan kay Pangulong Duterte pero ang nakakalungkot nga, until now, wala silang naisang pangkaso kay Pangulong Duterte. So ito, panoorin po natin itong interview nung pare na hindi ko na kailangan tandaan yung pangalan niya kasi nakaka-disappoint lang na more on propaganda lang talaga yung kanilang intention. Kasi kung talagang meron silang malasakit, concern sila dun sa mga biktima di umano nung EJK, bakit hindi nila tinutulungan yung mga biktima na i-follow up kung meron man talaga silang isang pangkaso. Pero yun nga, wala silang effort na magsampa ng kaso. Ang kinakatwiran nila, trabaho naman daw ng PNP yung resolvehin yung kaso. Oo, tama naman na trabaho ng PNP yun. Pero dahil nga sinasabi nila na itong mga human rights group na to, mga human rights advocate na to, tinutulungan yung mga may hirap na kababayan natin na biktima di umano ng EJK, parang wala silang ginagawang effort, 'di ba, na makapagsampa ng kaso para mausig si Pangulong Duterte kung totoong merong talagang pananagutan si Pangulong Duterte. So ito, panoorin po natin tong interview nito. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin tong balitang to. Inaasahan naman ng dadami pa magsasampa ng kaso kaugnay ng war on drugs ng Administrasyong Duterte matapos ang pagbuo ng DOJ ng task force na mag-iimbestiga sa mga extrajudicial killings sa war on drugs. Sa panayam sa programang Kabayan, sinabi ni Father Flaviano Villanueva na founder ng program Paghilom na mula sa higit 6,000 kaso ng pagpatay na hawak ng PNP, mayroon pang nasa 30,000 nakabinbing kaso. Umaasa si Father Villanueva na sa pag-usad ng investigasyon ay marami pa ang mahihikayat na magsampa ng kaso. Ang pamilya po na kinakapitan natin ay 312 sa kasalukuyan. Ngayon, ang may active na case o cases would be at least kasama yung mga falsified na death certificates. Paano falsified o? Ito po yung nakalagay sa death certificate imbis na fatal gunshot wounds ang cause ng death. Oh. Ay nakalagay ay hypertension, TB,
At Ayun pala ang mahal- sinasabi po ni dating Pangulong Duterte na yung iba naman doon ay hindi napatay sa pamamagitan ng baril, ng bala, kundi yung may sakit. nagsisinungaling po siya doon. Ganun ba yun? Opo. Dahil Tingnan nyo, no? Nakakalungkot kahit itong si Canole de Castro na parang kahit walang hawak na ebidensya o sabihin natin na datos tungkol dun sa sinasabi nila na kasi may punto naman na hindi naman lahat ng mga namatay dun sa war on drugs si Pangulong Duterte namatay dahil sa gunshot na ganun, di ba? So meron dun na talagang namatay naturally, di ba? In nature silang namatay. So sila, di sila naniniwala na kapag ganun yung nangyari, so kiniklaim kagad nila na falsified yung mga death certificate. So wala pang investigasyon kung totoo man yung mga death certificate na yun, pero sa kanila, syempre, andun sila sa kailangan nila idiin yung war on drugs eh. So syempre, part ng propaganda nila, tatablayin kaagad nila yung death certificate, palalabasin nila na lahat yun is falsified. Pero ang punto lang naman dito, asan muna yung record, 'di ba, na totoong nakapagsampa ng kaso at yung iba naman kung talagang namatay in nature lang talaga na yung natural lang na namatay, 'di ba? So kasi dito ang hindi lang natin maintindihan dito o hindi natin sigurado kung sino yung nagsisinungaling, sino yung nagpa-fabricate ng mga statement ng ebidensya. Kasi si Senator Bato na nga yung rumekta ng tanong dito kay Father. Ito yung paring yung mahilig dumaldal din na may pagka alam nyo yung diskarte ng mga komunista na propaganda. Kasi nga tinanong to ni Senator Bato de la Rosa kung nakapagsampa na sila ng kaso. Pero dito sinasabi niya meron daw silang active cases na 312 na active case daw. So ibig sabihin pero hindi malinaw kung yun yung active case na yun is nakapagsampa ng kaso. Kasi nung hearing, tinanong niya ni Senator Bato de la Rosa kung nakapagsampa na sila ng kaso. Hindi siya sumagot. Ibig sabihin, walang nakasampang kaso. Kaya nga hanggang ngayon, 'di ba? Yung ngayong pinakahamon ni Pangulong Duterte na magsampa kayo ng kaso para masagot yung gusto niyo masagot yung mga katanungan ninyo. Kaya nga nakakatawa nga doon. Isipin nyo, ilang taon nang wala sa pwesto si Pangulong Duterte. So, 3 taon na pero wala pa rin nangyayaring kasong nakasampa kay Pangulong Duterte. So, ibig sabihin, ang kailangan lang nila, propaganda lang. Para makilala yung pangalan nila, matandaan yung pangalan nila, ginagamit nila yung mga biktima para makilala yung pangalan nila kasi meron silang pang personal na interest. So yun ang tanong doon kung ano yung layunin ba talaga nila na bakit hindi sila nagsasampa ng kaso. Puro press con, puro interview. Kasi ang gusto lang nilang pinaka main reason lang nila is pasamain lang talaga yung war on drugs si Pangulong Duterte. patunay po, batay din sa Autopsy? scientific autopsy ni Okay. Dr. Raquel Fortun, Oportuno. ay tama po ng bala ang Yun. kanhi ng kanilang kamatayan. Para isa pa diyan. Sabihin na natin totoo yung yung hindi namatay sa sakit. Sabihin natin, sakyan natin yung kwento niya na base daw dun sa autopsy is gunshot wound yung kinamatay. Ang tanong doon, si Pangulong Duterte ba yung bumaril? 'Di ba? Hindi naman si Pangulong Duterte yung bumaril, pero ang idinidiin nila si Pangulong Duterte, hindi yung mga pulis na nakapatay doon sa sinasabi nilang kung inosente man kung inosente man kasi lagi kong man tinatanong na doon sa sinasabi nilang mga namatay na libo-libo daw namatay nung war on drugs ni Pangulong Duterte. Ilan ba doon yung sinasabi nating talagang
walang kinalaman. Yung talagang, ano lang, nadamay lang talaga. Siguro napakaliit lang ng porsyento. Pero, kung panunuorin mo yung mga iba't ibang hearing, simula nung ano nila yan, nilalabas nila yan, marami akong mga narinig ng mga statement ng mga biktima di umano ng EJK, either pinasok or kinuha ng mga armadong lalaki yung kanilang mga kaanak. So hindi malinaw kung pulis or kung sino man, ano man identity ng mga pumasok na yon. Pero ang malinaw doon, hindi si Pangulong Duterte. Although, meron siyang marching order, siyempre, bilang presidente, trabaho niya yun mandato siya ng batas 'di ba? Pero, kinukonekta nila kay Pangulong Duterte. So, ibig sabihin, yung mga hindi nga kilalang tao 'di ba? So, paano nila nasabi? Kasi ang tinuturo nila mga pulis. So, paano nila nasabing mga pulis yun? 'Di ba? Doon pa lang medyo medyo magtataka ka na. Kasi pwede namang yung mga dumukot na yun, o yung mga tao na yun na pumasok sa bahay nila, pwedeng mga tauhan ng mga sindikato, ng mga drug lord. Pero sa kanila, pulis kagad yun. Isa pang kwento na sinasabi nila, pulis daw yung kumuha. Pero pag tinanong mo, sinampahan nyo ba ng kaso yung pulis na sinasabi nyo pumatay doon sa kaanak nyo? Hindi. Bakit po? Sa takot daw. Di ba parang nandun kung nakita nyo, sigurado kayo, sinabi nyo, pulis, nakita nyo, identified din nyo, bakit din nyo sinampahan ng kaso? Tinatarget nga nila Senator Bato de la Rosa yung mga ninja cops. Yun talaga yung pinaka-hinahabol nila, isa sa mga hinahabol nila. Pero bakit ganun ang nangyari? Hindi nila sinampahan ng kaso. Tapos kung kailan wala na, ito na, wala sa pwesto si Pangulong Duterte, di ba? So ngayon lang sila naghahabol, which is mas maganda nga naman dahil nga wala na sa pwesto si Pangulong Duterte. Pero bakit ganun? 3 taon na, wala pa rin nakasampang kaso kay Pangulong Duterte. Di ba? Think about it po. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.